So mga kabanat at may pakita lang ako sa inyong video. Ito ay ginawa ni Presidente Duterte kahapon. Medyo naintriga lang kasi ako sa sinabi niya dito na mayroon daw tumatakbong pagka-presidente na addict na nagda-drugs. At ang drugs ang ginagamit ay itong tinatawag na cocaine. Yan ang pahayag ni Presidente Duterte. Ngayon ay sinerch ko. Sino ba to talaga? Kasi nakakagulo man, alangan naman. Kasi sa tono ng pananalita niya kasi mga kabanat, ay sabi niya, bakit ano bang nakita niyo sa isang tao na ito, wala naman itong ginawa? Bakit itong sinusuportahan niyo? So, ngayon, ang konklusyon ng mga netizen, ay itong si Bongbong Marcos ang pinaparinggan ni Presidente Duterte. Kasi sa issue nakita mo dito mga kabanat, may sinerch kasi ako, kita nyo, dito sa issue, pinost ito ng dailybncnews.com. Ang sinabi, balikan natin ang sagot ni Bongbong Marcos noong 2016 noong inakusahan siya ng mga kalaban niya sa isang pagiging addict. Tapos yan ang nag-viral noon. Tapos itong post, ito siyang post, si Marcelo July started in this petition by Bongbong Marcos nakaraan. So sabi ni Bongbong Marcos dito, malinaw naman, ito yung, gaya dito sinabi, may talumpati siya hinahawakan na weak leader, sabi ng Pangulo, na may kandidato anya tayo nagkukokain. Mga anak ng mayaman, umano ang anya, ang tao na yan. So, sabi niya dito, what contribution has he made? Bakit parang ang Pilipino lukong-luko? Yan ang sabi ni Presidente Duterte. So, ito ay konklusyon ng taong bayan na ito yung pahayag ni Presidente Duterte ay konektado dito kay Bongbong Marcos. Kasi ito lang naman may issue Alangan naman si Leni Robredo, sabihin niya. Alangan naman itong si Pacquiao, alangan naman itong si Lacson, alangan naman itong si Soto, si Kiko. Ay hindi, si Isko. Di ba? Ito lang may issue sa ito. Tapos, ang sabi ni Bongbong Marcos dito, nagsama pa sila noong 2016 ni Presidente Duterte yan. Tapos, ito namang sagot ni Bongbong Marcos noon, sabi niya, everyone must take the drug test. Sabi niya naman dito. Hinamon niya din naman na magpa-drug test So, wala din namang imik itong So, ngayon, malinaw na yun ang kumbaga, konklusyon ng taong bayan ngayon, ang pinaparinggan ni Presidente Duterte dito na nagkukokainaan niya at addict, itong si Bongbong Marcos. Madaling sabi, sinusubukan ni Presidente Duterte i-down itong si Bongbong Marcos. Yan ang nakikita natin dito. So, kasi itong si Bongbong Marcos, siya lang naman ang malakas ngayon sa survey, di ba? Pagka basihan nating survey, napakataas yung diferensya niya kumpara kay Bongo. So bago yan mga kabanat, ito ipakita ko muna sa inyong talumpati at para makakuha rin kayo ng konting info sa pinapahayag ni Presidente Duterte. Ito ay aking ng sinipi para mapanood natin. 2 minutes lang ata ito mga kabanat. So panoorin nyo. I will not make it clear now. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. Yung mga mayaman sa Davao, ari ng lahat ng banana, ang distribution, yung nagsuside yung anak. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Anak ng mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa ng... Anak ng mayaman. Dito sa salitang anak ng mayaman, isipin natin, sinong mayaman na tumatakbo ngayon ng pagka-presidente? Anak ng mayaman. Sino mga kabanat? Mag-isip kayo. Alam nyo na yon, ibig ko sabihin. Kung sinong tinutukoy ni Presidente Duterte dito mga kabanat na nagkukukinan niya na anak ng mayaman na tumatakbo ng pagka-presidente ngayon. So yan, tutuloy ko lang ito. Konti na lang ito mga kabanat para makuha natin yung buong info sa pahayag ni Presidente Duterte dito. Comment kayo sa baba mga kabayan yung reaction nyo dito. Anong nagawa yung tao niya? I'm just asking.
What contribution has he made Mhm. pala sa Pilipinas? Yan lang, gusto ko lang tanungin ng ano. Hindi naman sabang, bakit ang Pilipino parang lukong-luko na supporting. Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Nagdadroga yan ng cocaine ang tirada niya. Itong anak ng mga mayaman, lahat dito sa Manila, o sa Davao. Isang grupo yan. Tirada niya ng cocaine. Hindi ako nag-iintriga. Bahala kayo. Find out. Sa inyo. Kayo magtanong kayo sa Davao. May kilala kayo. Ang mga taga Maynila. Mhm. Sabihin, flooding yung Yung drugs. mga mayaman talaga. Alam niya pala to. Ari ng biggest banana plantation. Ako Pilipino, bigla na lang hindi ako naiinggit. Politika naman. May manalo, may matalo. Ganon rin ako noon. Kung walang swerte, di wala. Pero itong fascination nila sa itong kandidato na to, baka hindi talaga nila alam. Pero alam ng... So yan mga kabanat, hanggang dyan yung pahayag ni President Duterte. Kasi kung diretso ko yan, hindi niya na tinuloy yung alam pumunta na sa Boracay eh. Hindi ko na sinisingit yun mga kabanat. Pero nakikita natin kung sinong pinapatutsadahan niya dito. At iniisip ko kasi kung si Isko, wala naman tayong narinig kay Isko na issue noong nakaraan. Bagos, ang issue nakikita ko dito mga kabanat, itong kay Bongbong Marcos, gaya ng itong sinabi ko, ito. At nakikita nyo dito, tagilid ko lang yung picture ko. Ayon sabihin nyo, ito yung sinir ni unofficial Bato de la Rosa page. Ang sabi niya dito, ito yung website nga nag-publish nito. Sabi niya ito, balikan natin ang sagot ni Bongbong Marcos noong 2016. Baba ko lang ito konti. At ang sabi dito, noong 2016 na inakusahan ng mga kalaban niya ang isang pagiging adik. So, inakusahan si Bongbong Marcos ng adik. So, ayon sa social media, viral sa social media ngayon ang banat ni Pangulong Duterte laban sa isang kandidato na gumagamit niya ng ipinagbabawal na gamot. Sa kanyang talumpati, tinawag niya na weak leader ang Pangulo na sinagsabing kandidato na di umano'y nadala lamang sa pangalan ng kanyang ama. So, malinaw. Hindi tayo nagano dito, pero malinaw ang tinutumbok dito ni President Duterte. Sabi niya, malinaw di ba? Nadala lamang sa kanyang ama. Sino ba yun? Malinaw, si Bongbong Marcos ang tinutukoy dito. May kandidato tayong nagka-cocaine, anak ng mayaman. Anong nangyayari sa taong yan? What contribution has he made? Bakit parang Pilipino lukong-loko? Anya ang sabi ni President Duterte. So, maraming netizen ang naniwala sa presidential candidate. Maraming netizen ang naniniwala na si presidential candidate Bongbong Marcos ang pinatamaan ng Pangulo dahil noong 2016, naharap na rin sa parehong akusasyon ang kandidato. Nitong 2016 may isang netizen na inakusahan si Bongbong Marcos di umano'y gumagamit ng illegal na gamot. Ayon sa petition na nilabas ni Marco Julay na sa Change.org noong 2016 ay sinabi nila na si Marcos ay gumagamit ng ipinagbawal na gamot. Ito yung picture na ginamit, drug addict, huwag tularan, yung sinasabi nila. So, ayon kay Marco Julay, Bongbong Marcos has known to be the long time cocaine users, yun ang sinabi. So, hindi ata nakukuha nyo ba nga kabanat yung binabasa ko, di bali? At naka-short caption pala itong di bali, hindi ko na kasi maili. Try ko lang para makita nyo, i-drag ko lang, kasi habang nagsasalita ko, hindi nyo nakikita pala itong pinag-uusapan ko. Hindi na pwede.
Wala na siyang ano, edit. So sorry ha, pero babasahin ko na lang alang-alang sa inyo. Ito kasing dali lang, itadrag ko para makita 'yon. So dito siya banda. Yan, nakikita nyo. Yan, para makikita nyo rin yan. Yan ang binabasa ko mga kabanat. Tapos itabi ko na lang itong ano ko. Ialisin ko na lang itong mukha ko para hindi nyo makita. Para makita nyo. So, itong siya binabasa ko, balikan natin ang sagot ni Bongbong Marcos noong 2016. Recap ko lang noong inakusahan niya ang mga kalaban niya na naging isang pagiging adik. Yan ang sabi. Petition labang kay Bongbong Marcos. Sa viral sa social media ngayon ang mga banat ni Pangulong Duterte na laban sa isang kandidato na di umano ay gumagamit ng ipinagbabawal ng gamot. Sa kanyang talumpati ay tinawag niyang weak leader ang Pangulo na nasabing kandidato na di umano nadala lamang sa pangalan ng kanyang ama. Malinaw kung sinong tinutukoy dyan mga kabanat. Isang kandidato na nadala sa pangalan ng kanyang ama, walang iba kundi si Bongbong Marcos ang tinutukoy dyan mga kabanat. Confirm yan, no? So sabi niya din, sa kanyang talumpati ay tinawag din siya na weak leader. Tinawag niya na weak leader ang Pangulo, ang Pangulo na nagsasabing kandidato di umano ay mali, binasa ko na ito. May kandidato tayo na nagkukukay ng anak ng mayaman. Anong nagawa ng taong yan? What contribution has he made? Bakit parang lukong-luko ang mga tao? Yun ang pahayag ni Presidente Duterte kung binalikan natin ang video nga pinakita ko sa inyo kanina. So maraming netizen na naniniwala sa isang presidente kanina na si Bongbong Marcos ang pinatamaan ng Pangulo dahil ng 2016 ay naharap na rin sa parehong akusasyon ang kandidatong ito o si Bongbong Marcos. Nitong 2016 ay may isang netizen na nakaukusa na di umano paggamit ng illegal na gamot. Ayon sa petisyon na nilabas ni Marco Julay, siguro ito na naman si Marco Julay yung nagsusulsol kay Presidente Duterte, hindi kaya mga chachachabaritse para pahinain itong si Bongbong Marcos. Yan ay aking pananaw, no? Ayon sa petisyon na nilabas ni Marco Julay, Julay siguro sa the change.org noong 2016 ay sinabi nila ni si Marcos daw gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Yan ang logo na ginagamit nila. So ito yung statement ni Marco Julay, no? Marco Julay. Bongbong Marcos is known to be long-time cocaine users. Drugs such as cocaine has determined the effect to has. Yan ang sinasabi na, hindi ko na diretsuhin. Medyo bulol kasi ako pag gaganyan ng mga words English. So we lived, yan ang nakikita niyong petition. At saka, yan ang sabi naman ni, imagine daw, sabi naman nila dan, yan ay ginamit noong 2016 para pabagsakin itong si Bongbong Marcos kasi si Bongbong Marcos noong 2016 ay tumatakbo ng pagka-presidente. Vice President labang kay Leni Robredo. So malamang siguro baka ginamit din ito. So ilan sa mga pumipirma ng petition ay si Rodel James na kilalang taga-suporta noon ni Vice Leni Robredo. 2016 naglalaban kasi ito. Ngunit sa mga pahayag na yun ay handang sumailalim sa drug test itong si dating Bongbong Marcos. Ay si dating Vice President Bongbong Marcos na tumatakbo nga. So ibig sabihin sa hamon na ito ni Marcelo Julay, tinanggap ni Bongbong Marcos yung hamon na magpapadrug test. So kaya doon nasira yung nila, haka-haka nila. Kaya nawala yung issue na yun. Di ba? So malinaw yun na i-in ko na ito mga kabanato. Dito balik na ako dito sa posisyon natin. So, malinaw mga kabanat, ang ginagamit ito ni Presidente Duterte ay ang pinapatamaan dito, walang duda, itong si Bongbong Marcos na sinasabihan niya, cocaine. Ginamit niya lang yung issue ni Marcelo Julay. Balikan ko lang kung tama itong, baka mamaya ma-fake news ako sa pangalan. Macario pala, sorry Marcelo. Macario Julay, siguro Julay yung pagka-pronounce nito, no? Macario Julay. So ngayon ay ginagamit na naman ni Presidente Duterte labang dito kay Bongbong Marcos. Walang ibang pinapatamaan dyan si Presidente Duterte kundi si Bongbong Marcos mga kabanat. Kahit itaga sa bato. Kasi sa pahayag niya palang doon, no, nanindigan ako dyan, na dito kasi sabi niya dito, kung basahin natin yung sinabi nito na Dilibong News, ay sinabi, nadala lang niya sa pangalan ng kanyang ama. Ay sino ba yung tumatakbo ng pagka-presidente ngayon na medyo sumikat nga? Dahil nga doon sa tatay, umaasa kasing taong bayan niya yun, yung ginagawa ng tatay niya na magandang nagawang proyekto sa ating bansa ay maipagpatuloy. So, sino ba yung nadala ngayon? Walang iba kundi si Bongbong Marcos. Sino bang anak ng mayaman? Si Bongbong Marcos din.
So walang ibang pinapatamaan dito si President Duterte ay itong si Bongbong Marcos. Ito na yung unang hakbang ni President Duterte na sisiraan si Bongbong Marcos dito, mga kabanat. Sa ganitong madumi na politika na yung iba dyan ay wala nang ginawa kundi maghanap ng dumi ng kanyang kapwa. Tingnan mo, si President Duterte mismo, ang presidente natin ay ang naninira sa tumatakbo ngayon para maipabango lang lamang ang kanyang sinusuportahang politiko. Yan ay masamang strategy. At saka kung basihan mo kasi yung pinagsasabi ni President Duterte, tila alam niya yung gumagamit ng cocaine. Di ba? Pag tinignan mo kasi yung sinasabi niya, parang ano niya eh. Pag tinignan mo kasi yung sinasabi niya, halos alam niya yung sinong gumagamit ng cocaine. Bakit mo ni pinapahuli yun? Di ba? Dinitalye niya kanina kung pinanood yung video niyo, di ba? Nakita niyo yung video. Dinitalye niya kasi. Parang kabisado niya sa mga anak na mayaman, mga anak ng banana, mga ganon. Siyempre mga factory ng mga banana, mga ganon. Okay, alam niya lahat eh. Bakit? Yan naman pala eh. Bakit ang hirap niyo maghanap ng mga adik-adikon din? Hindi ihuli niyo. Diba? Tapos ngayon, sabay-sabay nga kayo ni Bongbong Marcos magpa-drug test. Itong si President Duterte at saka si Bongbong Marcos, try kayo magpa-drug test. O di kaya, lahat ngayon na tumatakbo ng pagkandidato, i-drug test yan para matapos itong patotsada ni President Duterte. So hanggang dyan na lang, mga kabanat. Maraming salamat. Naniwala ako dito na pinapatamaan ni President Duterte sa akusasyon na ito na kandidato ang tumatakbo na adik ay si Bongbong Marcos. Kaya magkakaroon ako ng siguro yung title ng video na ito ay i-relate ko kay Bongbong Marcos na President Duterte sinabihan na adik si Bongbong Marcos. Yun siguro kasi kahit sa ang anggulo tingnan yun talaga yung punterian niya si Bongbong Marcos, mga kabanat. So maraming salamat and good morning.